Good morning mga bay. Update tayo ngayon dito sa ating mini farm, no? January 2026. Ito na yung mini farm natin ngayon mga bay. Tara, ito tayo. Durian puyat mga bay. Nasa 3 years na to, no? At kahapon kakatapos ko lang mag ground weeding sa mga durian. Tapos ito, kakao. Nakarang araw na gano'n din ako dyan mga bay. Sprout removal, kaya malinis yung loob ng ating kakao. Tapos saging natin mga bay, oh. Gaganda na ng ating saging. Ito, isang musangking mga bay. Yan, ganda na rin ng tubo, no? Tapos nakarang araw naglagay din tayo ng para sa mga insekto mga bay, yung agpuran by Agway. May mga ilang bunga pa yung kakao natin. May mga cheryl mga bay. Ito, puyat din. Tapos ito yung seedling na natin mga bay na durian. Medyo maganda na yung tubo, no? Tapos yung kakao. Ito pang pa to, 3 days, pero hindi pa masyadong umangat mga bay. Pa lang siya, palabas pa lang siya. Tinanggalan na natin ng sako. Ito kakao, may mga ilang hinog. Ito puyat din mga bay. Ito yung medyo nahuling itanim natin, no? Pero maganda na din yung tubo. Ito yung ating W10 na ginrap. Nagtiping na din ako dito mga bay. Yan, tapos may bago na siyang palabas na sprout. Pinutol na natin yung main branch. Ito puyat din mga bay. Laki na, oh. Laki na ng puyat. May gitna yun 4 years. Tapos ito yung mga seedling na kakao natin na tinanim mga bay. Nasa 4 months na din tong mga mga tinanim natin na seedling kakao. Yan, W10 saka yung BR25. Ito na yung nakarang taon mga bay, no, na maliliit pa lang to nakarang taon. Parang dito pa lang yung dulo niya mga bay. Pero after 1 year, sobrang taas na, no? Yung laki na ng pinagbago niya mga bay. At saka ang ganda na ng mga sanga. Ito pala yung pinuluputan ng kambing mga bay nung binlog ko. Yan, ito yung yung mga natuklap na balat, to. Yan mga bay, yung pininturahan ko, no. Yan, gumaling naman at okay naman na mga bay. Hindi ko pinutol kasi sayang yung branches. Ito din mga bay, ito yung isa. Ang ganda na ng tubo. Pero ito mga bay, to, nasa 2 years na to mahigit. Napapansin nyo mga bay, bakit siya may ganito, no? Yan, hindi siya diretso. Kasi nung hindi pa ako yung nag-aalaga dito, yung stepfather ko pa mga bay, lahat tong mga durian na tinanim niya, ito siya na yung nagtanim nito mga bay. Yung mga malalaki, yan, yung may mga bunga na stepfather ko yung nagtanim dyan nung wala ako dito mga bay. Ito yung bagong tanim natin yung nakaraan. Yan, stepfather ko na yung nagtanim dyan mga bay. Itong mga ito na na ito mga bay, na sprayan niya ng herbicide kasi yung sprayer nakalimutan na herbicide yung laman, tapos may natirang konti, hindi nalinisan. Naglagay siya ng insecticide para i-spray sa durian. Yun pala, mayroon pang lamang herbicide, kaya napapansin nyo ito mga bay. Yan, ito yung mga namatay nung na-sprayan niya. Nung tayo na yung nag-aalaga ngayon mga bay, ito na yung bago niyang sprout. Yan, lumaki na, no. At yan na yun after 1 year. Kasi nasa 1 taon pa lang ako mahigit nag-maintain dito mga bay.
sa ating area. Tapos ito pala yung nakaraan yung ginamot natin. Ito mga bay, oh. Yan. Inatake ito siya ng ano, no, punggos. Binaratan natin. Ginamot mga bay yan. Okay naman na siya. Tuyo na. Tapos ito yung mga ginrap natin mga bayan. Pinutulan natin yung pinaka main na puno. Yan, oh. Para dito na mag-focus mga bay. Kasi ito yung dinidevelop natin. Ito, saging natin na lakatan. Mga nahuling na tanim. Yan, kakao. Ito, musangking mga bay. Ganda na nating musangking. Tapos kahapon nag-apply na din ako ng fertilizer pagkatapos ko mag ground weeding sa mga durian. Ito puyat. Ito pa mga bay. Yan. Kakao. Yan. Ito musangking mga bay. Laki na, no? Ganda na. Shoutout kay Sir Bobong Cordero. Ang laki na ng puno mga bay, oh. Nakaraan nung binlag ko, parang kasing laki lang ng hinlalaki ko ngayon. Mas malaki na talaga mga bay sa aking hinlalaki. Ganda na ng tubo kasi yung ano niya mga bay, root stock. Ano talaga native. Ganun yung maganda kapag native yung root stock ng durian. Ganda na nating mga saging mga bay, oh. Kunti na lang, magbubunga na yan. Ito, puyat din mga bay. Ito din yung ano mga bay, oh. Naputol na ano, dulo niya nung na-sprayan. Malalaki na sana ito mga bay kasi ano na ito, nasa 3 years na yung iba, tapos yung iba 2 years may git. Pero dahil nga doon na-sprayan, medyo bumagal yung paglaki niya. Malalaki na sana ito kung di na-sprayan mga bay. Ito yung isa sa uli natin na tanim mga bay, no? Kay ano na natin nabili itong seedling kay Bustanoy Seedlings. Yan, shoutout sa iyo idol. Ito na yung nabili kong seedling. Ganda mga bay. Nasa ano pa lang to, 4 months simula nung tinanim ko, pero ang bilis lumaki kasi malaki yung seedling mga bay. Ganun yung kagandahan kapag malaki yung seedling na nabili nyo, mas mabilis siyang lumaki din. Ito, puyat mga bayan. Halos lahat talaga mga bay. Nakita nyo dyan, oh. Hindi siya padiretso kasi yan talaga yung mga namatay yung dulo. Ito rin, oh. Yan. Pero simula nung tayo na yung nag-aalaga dito mga bay, spray, tapos apply ng fertilizer. Every 3 months lang ako nag-apply dito mga bay sa mga medyo malalaki na, no. Pero sa mga maliliit mga bay, every ano talaga tayo, every month nag-apply ng fertilizer. Yung isang musangking natin. Ganda na ng tubo. Ito yung tinrain natin nakaraan na nilagyan natin ng tali dito mga bay para gumanyan yung branch, no, mag horizontal. Pero ngayon tinanggalan natin kasi medyo okay naman ng mga bay, hindi na masyadong naka vertical, kaya tinanggalan natin. Yan, puyat to siya mga bay. Ito mga bay, nakikita nyo nagbibiyak-biyak yung kanyang puno. Dito nyo nalalaman mga bay na lumalaki talaga yung ating durian kasi nag-i-expand yung kanyang balato. Yan, talagang yung nilalagay natin fertilizer na-absorb nyo talaga mga bay. Yan din yung kagandahan kapag nagpintura kayo sa puno ng durian mga bay. Nalalaman nyo talaga na lumalaki yung puno ng ating durian. Ito, isang musangking din mga bay, oh. Tataas, no, mga nasa 6 flat na mahigit. Laki na din ng kanyang puno. Hindi ko muna i-ano ito mga bay, no, ipo-pruning. Saka na pag mga siguro 1.5 year
Ito yung ginrap natin na duyaya. Ito sa ano mga bay, native na durian yung pinutol natin. Yun, namatay yung dito sa dulo, no, natake. Sana makasurvive ito mga bay. Yun. Tumutubo naman siya, no, magpa-flashing na naman, no. Medyo mabagal lang yung paglaki niya kasi shaded din mga bay. Yun. Shaded, no. Ito naman, ito yung puyat na karaan mga bay na binlag ko. Tapos yung balat, yung dahon niya, ano, yung ano, kumukunot-kunot or pumupulupot. Pero ngayon okay na siya mga bay. Napansin ko medyo okay na, hindi na katulad nung nakaraan na grabe talaga. Ngayon yan, meron pa rin siya kukunti na nagkakaganito yung dahon, pero hindi na halos mga bay. Hindi katulad nung nakaraan talaga na halos ng dahon niya ganito, no. Ngayon medyo okay na siya dahil nag-i-spray tayo every 15 days. Ito yun, saka ito mga bay, itong dalawa. Ngayon ang ganda na, oh. Nanumbalik na mga bay. Basta tuloy-tuloy lang tayo sa pag-i-spray. Ito kakao mga bay, oh. Ang ganda tingnan. Ang dami nating nabalot dito sa kanya. Ito puyat. Ang ganda na mga bay. Ito yung mga tanim natin, no, na kaka 1 year lang ngayong January. Ganda na ng tubo mga bay. Ito tanim na to ng stipader ko mga bay. Ayan, no. Namatay yung dito mga bay, oh. Ito na yung bago niyang sprout na tumubo. Ano na rin, may kaidara na rin to. Nasa 2 years na din siguro to mga bay, pero ganun pa siya kalaki. Kasi nga dahil na-sprayan, maabutan pa ng mga huli nating tinanim na ito. Taas na mga bay, oh. Mga ano na, may gitna 6 flat. Ang ganda na ng tubo, oh. Tapos ito yung durian mga bay na may bunga. Yan, nagugulang na to kasi inakyat ko to nakarang araw. Hindi pa natin na-harvest mga bay. Wala pa namang nahinog. Pwede pa yan sa araw. Ito isa nating D101 mga bay. Ang ganda na rin ng tubo, oh. Yan. Ang ganda na ng kanyang mga branch mga bay. Kumakapal na, no. Laki ng puno. Yan. Ganun talaga yung advantage ng native yung rootstock mga bay. Ito yung Cove White na may 5 pirasong bunga mga bay. Yan, 3 yan dyan, isa. Tapos nandun yung isa. Ito, puyat. Walang bunga mga bay. Nagpahinga to ng isang season. Pero baka ngayon, baka magbigay na to ng bunga. Ito rin. Nakaraan may ilang piraso to mga bay. Ito, ang daming bunga nito nakaraan. Tingnan natin kung bibigay ulit ngayon. Dami na namang ano, mga sprout. Yan. Pero katapusan ng February magpo-pruning tayo sa durian mga bay. Ito i-belt natin. Okay na naman na yung tubo mga bay. Nag-top prune ako dito. Nakaraan dito ako nag-top prune, medyo mataas mga bay. So pagtingin ko parang di maganda kasi yung taas ng branch. Kaya nag-top prune ulit ako dito para mas mababa. Ito yung dinidevelop natin ng mga branches mga bay, ano. Para pag magbunga siya, dyan lang. I-break natin no, isang piraso. Tapos ito isa pang musang king. Ganda na ng tubo mga bay. Nagpa-flashing na naman siya, no. Kasi nakaraan nag-apply din tayo ng organic. Maganda talaga yung organic mga bay para tumaba yung lupa. Tapos ito saging mga bay, oh. Ito talaga yung dalawa inaabangan ko kasi lalaki na. Laki na ng puno mga bay. Daming subwal. Lalaki nito ng dalawa. Malapit na ito mga bay.
abang-abangan natin tong dalawa na to kasi ito yung pinaka mas nauna na lumaki sa kanila. Tapos nandun po, ayan sitaw namin, may mga bunga na no. Ito pwede nang harbisin mga bayo. Harbisin natin ito mamaya, tapos bukas ulit para ito malaki na, pwede na itong ganito mga bayo. May ilang bunga na yung aming sitaw. Ito mga bay, kalamansi, yan, tsaka yan dalawang kalamansi mga bay. Ito pa isang puyat, tapos ito din yung isa sa uli kong tinanim mga bay, D101. At naglagay ako dito ng dalawang seedling mga bay no. Yan, pinapalaki ko para pag tumaas na mga bay, pag pwede nang ano dito itatap natin para maging triple to mga bay. Subukan natin kung naging successful yan mga bay, yung pinapalaki natin yung dalawa. Ito na yung update sa ating mini farm ngayon mga bay, January 2026. Ang ganda na tingnan. Ito lang yung update sa ating mini farm ngayon mga bay no. At kung nakaabot ka sa part na to, baka pwedeng pa-comment kung saan nakarating tong ating video ngayon mga bay. At baka pwede na rin makahingi ng isang follow and like and share. Malaking tulong na po yan mga bay. At yun lang, maraming salamat sa lahat mga bay. God bless.